maraming talagang ginagawa ang Panginoon. Ako po nagdaan din sa ganyan, Pastor Gabriel. Kaya lang, ang hindi ko ginawa, yung mga sinasabi ni Pastor na nangutang, nagnakaw, o yung babae, o ano, totoo po yun. Kasi nung makakilala po ako, talagang medyo, maski wala pa akong maraming alam, pero alam ko talaga yung gusto ng Panginoon, maraming kababalaghan na ginawa sa akin ng Panginoon. Biro nyo, mag-testimony lang po. Nagpunta ako ng Imus, wala kaming hapunan, wala kaming baha, bagyo. Pagdating ko doon sa pagpunta mo sa Imus, doon ka bababa sa B7-11, ganyan na pera, mga kulot ko. Alam na naman magsisigaw ako, kaninong pera to? Di ba? Kalooban ng Panginoon yun. Talagang maraming ginawa ang Panginoon. Kasi ang sabi ko nga po noon, nung ako'y nakakilala, Panginoon, kumain lang po kami ng 3 beses maghapon at mapag-aral ko ang aking mga anak. Pero ibinigay po ng Panginoon yun kasi talagang hindi po ako gumawa ng hindi gusto ng Panginoon. 4 na anak po, professional lahat. Yung panganay, accountant. Yung sumunod po, special child. Yung pangatlo, nutritionist. Yung pang-ano po, may psychology ako. At si Eric nga po, tinapos ko, mas natapos ko. Pero talaga si Eric matalagang buwan-buwan. Dahil sa pwesto niya, abroad ng abroad. Pero ang mga anak ko, lahat mababait sa akin. Sila po yung bumubuhay sa akin. Kahit ano dumating ng mga sakit. Kung lang po ako ina-hospital sa Carpetor, hindi po sinabi sa akin kung magkano binayaran ko ako. Nagkasakit din po yung gawin niyo po talagang pagpapalay. Alam ko si Ana, si Alma, pinagpapala rin po kasi matagal na rin po siya Kristiano. Si Lisa, ganoon din po. At nakikita ko po sa buhay niyo, talagang ang Diyos talaga po sa inyong lahat. Tayo po ay narito upang purihin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Ang scripture po ay sa Isaiah 40:31. Ang sabi po sa verse na ito ay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi nakapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi nanghihina. Sa verse po na ito ay maliwanag na ipinahayag ng Panginoon na tayong mga Kristiyano ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon tulad ng ibong agila. Sinasabi ng marami ang ibong agila ay hari ng kalawakan. Kahit bagyo sa himpapawid ay sinasagupa at hindi nagpapatalo. Hindi siya madaling sumuko sa bagyo, ulan o malakas na hangin. Nakikita mo pa rin po siyang lumalakad at o lumilipad. Yan po ang katariang ibig ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Ang ibig ng Diyos ay maging matatag tayo sa pagsubok na dumarating sa buhay natin. Agila ang tingin ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Hindi tayo itinulad sa mga ibon gaya ng maya, pitit na agad nagtatago kapag may bagyo. Kaya lang nakakalungkot isipin na ang mga Kristiyano ay nag-aasang sisil kapag dumating na ang pagsubok sa buhay, ay parang mga basang sisil, nandulupaypay na ang espiritu, ayaw nang sumamba o gumanap sa gawain sa church. Hindi po tayo dapat ganoon. Hindi na may taas ang kamay sa pagpupuri, ayaw nang ibuka ang bibig sa pagpupuri o pag-awit sa Panginoon. Ito po sa John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, mangwasak, naparito ako upang ang mga tupa ay pagkaroon ng buhay na masaganang lubos. Manatili po tayong manalangin sa Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa oras na ito dahil ikaw ay banal, tapat at mapagmahal. Dalangin po namin na patuloy mo pong buksan ang aming puso't mga mata at kaingan upang makita ang iyong pagtutuwid sa amin. Dalangin ko rin po na ang ating mga kapatid na wala po rito ay makasama namin kung araw po ng
pag samba sa iyo, Panginoon, at patawarin mo po din kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Amin sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, manatili po tayo, tumayo po tayo, at tayo po ay mag-aawitan na. Ang tinatawagan ko na po ang isang music ministry. Introduce ko yung ating music ministry. Ito si Sister Shane. Sa hapon siya umattend, no? Sa hapon siya umattend, kasama niya si Aleli. Actually, naging boss niya si Aleli. Tapos, naalala ko 2 weeks ago, na sabi siya na gusto niya magpaawit. And, kumbaga parang gano'n talaga eh. It's a challenge yung commitment mo. Pag nag-commit ka kay Lord, di ba? It's a challenge siya ng kaaway. It's a challenge siya ng circumstance. Di ba? Kaya actually, nung Sunday yun, last Sunday, hapon yun, paawit. Siya kasi papaawit. Sabi niya, basta mag-ano na tayo sa worship team, gano'n. Narinig niya. Monday, nawalan siya ng work. Ito mo yan? Di ba? Ang bilis ng pangyayari, sinunta ko ni Aleli, basta baka mayroong opening dyan na makapasok si Shane and whatever. Sabi niya, construction ako eh. Gusto mo maghalo ng semento. Di ba siya pwede maghalo ng semento? Kailangan pa mga lalaki, di ba? So sabi ko, okay, tingnan natin. Tapos, yung kaibigan ko doon sa New Life Alabang, isa sa mga business people doon, sinat ko lang. Sabi ko, sis, baka may opening ka dyan kasi ano mo, magaling naman itong batang to, marami may alam to, although hindi tapos, so whatever. Sabi niya, o sige, pakausap mo sa akin. Sakto, naghahanap siya ng tutor para sa anak niya. May nagtututor na to. Kaya bukas may interview siya. Doon. Diba? So nakita mo yung kung paano si Lord kumilos. Diba? Basta tiwala lang kay Lord palagi. Diba? Patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at si Lord ang mag-provide. Diba? Lakaran lang natin yung kalooban niya. Diba? Lakaran natin kung anong gusto niya mangyari sa buhay natin at huwag tayong titigil. Kasi gusto talaga ng kaaway na tumigil tayo. Diba? Pero hindi tayo. Sabi nga, we are not those who draw back. Sabi sa Hebrews. But we are those who press forward and lay hold of our inheritance. Amen? Tawagin ko na si Shane at i-lead mo kami sa worship. Ayan ba yung ano nila? Yan. Sa mapagpalang araw po sa atin ngayon, maaari po tayo magkamayan, magpagyan at magpagyan. Sapagkat wala tayo na yung gagawin kundi umamit sa Panginoon. May dala, may siya, may tuwa sa piling
papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ang loob niya ay kapayapaan, ang loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan sa bawat pusong nakabakan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya. Palakpakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Ngayon naman po sa ating pagpapatuloy, patuloy po natin damhin ang presensya ng ating Panginoon. Hayaan natin na loobin tayo ngayon ng Lord at maranasan natin ang kanyang kalakasan. Huwag mo muna pansinin natin mga kapatid. Ulitin po tayo at hayaan natin ngayon na maramdaman ang kanyang presensya. Ang Diyos niya'y dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapanglaran. Sa aming puso, sa aming buhay, patuloy pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapapalagman, luwalhati ang lahat. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, paulit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magkailanman, walang hintay. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang
nakakarinig na po tayo ng salita ng Diyos at tinatawanan ko na po ang pinapagsalita, walang iba kundi si Pastor Dan. Makita na para ma-experience natin lahat yung tinatawag na uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kasi yung talaga yung need natin eh. Di ba? Ewan ko na, nabanggit ko na before na di ba, gusto ko kayo iayain sa Eat All You Can. Di ba? Tara, kain tayo. Dilibre ko kayo lahat. Pero may usapan tayo. Kaya Dan. Hindi kayo kakain ng buong linggo. Kaya ka. Di ba? 6 days tayo kakain. Linggo kakain tayo. Yung kain nyo? Hindi eh. Ganun din sa salita ng Diyos. Minsan tayo mga Kristyano ganun eh. Kailan natin binuksan yung Bible? Pag Sunday lang. Di ba? Minsan wala ka pa dalang Bible. Masyado tayong dependent sa screen. Kaya sabi ko may araw na to, hindi tayo titingin sa screen. Titingin tayo sa Bible natin. Okay? So kung wala kayong Bible na physical, meron kayong App. cellphone, meron kayong Bible app. Okay? Kasi nga mga kapatid, kung merong ipapaulit-ulit ako dito sa pulpit na to, ay yung ating pagtingin sa salita ng Diyos. Ito yung treasure natin. Amen? Ito yung pagdating sa merong story sa Bible yung pearl of great price. Di ba? Yung binenta niya lahat para lang makuha lang yung pearl of great price. Di ba? Magkaroon tayo ng ganong klaseng motivation, ganong klaseng desire na para pagdating sa salita ng Diyos, ito yung top priority ng buhay natin. Kasi ito talaga yung makapagbago ng buhay natin, walang iba. Di ba? Kinikwento ko sa inyo, sobrang hirap namin. Tatay ko, doon pa sa napakahirap na lugar, galing Bicol na kaya parehas ni Pastor Bicolano. Pero yung tatay ko talaga napakahirap. Eto, ito pinsan ko, alam niya yan. Kasi taga doon siya. Kaya nga nandito ngayon eh, kasi na nakita niya na yung difference and opportunity na meron sa Panginoon. Pero napakahirap talaga. Kasi napakahirap, pero, okay, dito ako gusto mag-concentrate. Yung sitwasyon mo ngayon, parang hindi kailangan manatili. Okay? Hindi tayo kailangan manatili kung nasaan tayo sa buhay. Kasi may plano si Lord para sa atin eh. Amen? Naniniwala ba kayo may plano kasi may gagawin ka pa sa mundong ito kaya ka nandito pa sa ngayon? Amen. Kasi kung wala na, di ba, meron tayong kapatiran, mabuhay na kayo, Lord, di ba? Ang dami, di ba? Pero hanggat ikay nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, may pinapagawa pa si Lord para sa iyo. Tingnan mo nga katabi mo, tingnan mo sa mata, sabi mo sa kanya, kung lalaki and brother, kung babae, sister. Okay? May plano si Lord sa buhay mo. Okay? Ngayon, hindi pa natin nakikita yan sa ngayon, yung fullness ng plan. Kasi hindi naman talaga niya ibibigay yan pag isang bagsakan eh. Di ba? Naalala niyo yung buhay ni Joseph sa Bible. Di ba? Ano si Joseph? Isa siya sa anak na 12 magkakapatid. Di ba? Pangalawa sa bunso. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Meron siya mga panaginip na kinagalit ng kanyang mga kapatid. Di ba? Na kiniainisan ng kanyang magulang. Ano yung panaginip niya? Sabihin, kami luluhod sa'yo. Di ba? So alam natin yung kwento ng buhay ni Joseph. After nun, ano nangyari sa kanya? Dahil sa ingit ng mga kapatid niya, siya ay tinapon sa balon. Di ba? At gusto siyang patayin. Sabi nung isa, businessman yung isa, huwag na natin patayin yan. Beto na lang natin, kikita pa tayo. Di ba? Yung sabi ni Judah. So anyway, the point is, binenta siya eventually ng mga Ishmaelites. Di ba? Dinala sa Egypt. Pagdating sa Egypt, sa alipin. Di ba? Masipag siya. Kaya lang, may gusto siya kanya yung kanyang boss. Di ba? Asawa ni Potiphar. Di ba? Gusto siyang, dito ka na lang. Di ba? Petuso, di ba? Pinalis niya lahat ng mga, katulong. Di ba? Para dalawa lang sila ni Joseph. Di ba? Pero si Joseph ay merong integrity. Sumusunod siya sa Panginoon. Kaya nilisa niya, di ba? Ayaw siyang bitawan. Di ba? Bitawan na lang niya yung kanyang coat. Sige, bahala ka sa buhay mo. Pray. Sinigaw naman, di ba?
tinawag yung ano to, dinala tong Hebrew na to para tayo alipustahin at ang ginawa sa amin. Ikulong yan sa galit ni Potiphar. Di ba? So nangyari sa kanya, mula sa pag-ialipin, napunta sa kulungan. Di ba? So nasa kulungan, merong after 2 years pa. After 2 years. May dumating na, na servants ni Paraon. Sabi nila, naginip ako. Eto sabi, sabi natin yung kwento na naginip siya, in-interpret ni Joseph. Di ba? Tapos yung isa, in-interpret din niya. Parehas nangyari yung kanyang panaginip. Di ba? Yung panaginip ng servants. Sabi ni Joseph dun sa isang servant, alalahanin mo ako. Alalahanin mo ako pag ikay na-install na dahil ako lang ay napatulad dito ng hindi ko naman gusto. Taga-Kanaan ako. Di ba? Tapos nakakalimutan siya ng ano. Di ba? 2 years. 2 taon siyang nagtiis ulit hanggang na naginip si Paraon. At ang sabi, ay nakalimutan ko. Nga pala, nung ako'y nasa kulungan, merong isang bata doon na nag-interpret ng panaginip. Ang sabi ni Per, dalhin niya dito. Di ba? So in short, na-interpret niya yung dream and ginawa siyang governor. Di ba? Yun yung kanyang plan. Di ba? Yun yung destiny niya. Pero nung siya ay kabataan at nananaginip siya, di ba? Ano ba yun? Yung bituin, yung buwan, yung luluhod sa kanya. Di ba? Ibig sabihin lang, meron siyang plan and purpose, di ba? Na maging leader, di ba? At may luluhod sa kanya. So, siyempre, excited siya pa. Okay ito magiging isa akong leader, magiging ako isang may mga magsiserve sa akin, mayroong luluhod sa akin. Okay? Kasi ang Panginoon ka ilalagay sa heart mo, ilalagay sa desires mo yung plan. Di ba? Pero hindi niya sinasabi yung pagdadaanan mo. Gets nyo ba? Hindi bibigay ng Panginoon ng Israel o Joseph, ikay magiging governor ng Egypt. Pero, para marating mo yun, ito yung dadaanan mo. Ilalagay ka sa balon, ibibenta ka sa Ishmaelites, magiging alipin ni Potiphar, mapupunta ka sa kulungan, at magtatagal ka doon, at ikay magiging governor. Hindi niya, kasi pag binigay ng Panginoon agad sa kanya yun, ay Lord, ayoko. Huwag na ako. Gamitin mo yung iba, gamitin mo si Simeon, gamitin mo si Levi, huwag ako. Okay, nakikits mo yung point ko na pagdating sa plano ng Panginoon. May plano ng Panginoon para sa akin. Pero hindi yan agad-agad na binibigay ng Panginoon. Binibigay mo na yun ng seed. Again, babalik tayo sa principle ng seed. Di ba? Kasi ganun talaga, in the kingdom of God, if you understand seed, kasi nasa Genesis yan eh. Punta na si Genesis. Nung si Noah ay nakalabas sa kanyang ark. Alam natin yung kwento. Sakto yan sa pinagdadaanan natin ngayon. So, sabi na sa Genesis chapter 8, verse 22. I think after na matapos yung flood and nawala na, humupa na and all that, so nag-sacrifice si Noah ng thanksgiving to God. And sabi niya, ito yung promise to Lord, di ba? I will not, di ba? I will not flood the earth again. Okay? So, kumbaga parang, Lord, pangako mo yan, hindi mo ipa-flood ang earth. So, salamat Lord na kami hindi babahayin sa pangalan ni Jesus. Amen? Pwede natin i-claim kasi promise yan eh. Amen? So, pag dumadaan yung storm sa ganyan, Lord, sa lugar na to, hindi in Jesus' name. Kasi pangako, I will not flood the earth. So sa verse 22, sabi doon, nabuksan niyo ba yung mga Bible apps, no? Kasi hindi ko flash screen. Masyado tayo dependent sa technology eh. Meron ba kayong Bible dyan, Bible app? Kasi nakakaano naman. Kasi pastor, hindi considerate. Sige, Hindi kasi gusto ko mag-build ng habits. Honestly, bilang shepherd, diba? Shepherd. Tinalaga tayo kami dito sa church bilang shepherd. So, ang apostol, naturally, ang gagawin niya, i-guide yung sheep papunta sa dapat niyang puntahan. Okay? So, ang purpose naman, or ang intention nun ay pagmamahal. Okay? Hindi kami cruel sa inyo.
Kami ay nandito para tulungan kayo na may pagmamahal para maranasan niyo ang tagumpay na nasa Panginoon. Amen? Yun yun eh. Kaya minsan, sabi ko, pa-flash ba ako sa screen? Kasi ayoko maging spoon feeding. Ang nais ng Panginoon, pag binasa mong Biblia, hindi tayong manatiling bata or babies. Okay? Ang nais ng Panginoon sa atin ay maging matured. Ano yung matured? Nakakita na kayo ng baby, di ba? Of course. Maging baby tayo dati. Di ba? Nakakita na rin tayo nakakita na ba kayo ng Bonjing? 40 years old pero umiinom pa sa bote. Hindi yun normal. Although may mga taong ganon. Pero hindi yun normal. Ang normal is yung pagdating mo ng age, if you're of age, di ba? Yung mga bata, 2-3 years old, binibigyan na yan ng solid food. Di ba? Tapos pag nangangipin na yan, bibigyan mo ng mas matigas ng karne. And yun ang nais ng Panginoon sa atin, hindi tayo manatiling babies. Ang nais ng Panginoon sa atin, lumago to a point that we can not just eat meat, but cook our own food. Di ba? Kasi nga, may namin ako Kristyano, hindi na ako nabibless sa church na yan kasi hindi na ako nabubusog sa pastor. Diba? May bago na ako narinig. Teka brother, ibig sabihin lang yan, nagmamature ka na. Magsimula ka na magluto ng sarili mong pagkain. Diba? Ganun yun eh. Kung ikaw ay hindi na nabibless sa sinasabi ng pastor, nagbabasa ka ng Bible mo. Diba? Amen? Kailangan natin mag-mature. Kailangan natin dumating sa point na kaya natin pakainin yung sarili natin. Nagsisimula yan sa pagbubuklat ng inyong Bible. So, ang dala mo ay phone, pumunta ka sa Google Play Store. Sa Google Play, at nandun sa Google Play, yung by search. Search mo, B-I-B-L-E. Okay? Pag nakita mo yung, search, lalabas dyan yung Bible app. So, yung Bible app, kulay brown yan, na kung parang kulay ng Bible, Holy Bible, ayan. Lalabas na yung Bible app. Itatype mo lang dyan yung verse. Okay? Lagay mo. Napakadali dito sa Bible app. Hanapin mo yung books of the Bible. Genesis, click. Genesis 8. Press. Genesis 8. Verse 22 daw. Verse 22. Kuha nyo ba? Kasi nga, gamitin natin technology. Okay? Hindi natin madala yung malaking Bible. Pati sa phone. Huwag yung sabihin, matanda na ako at hindi na ako marunong yan. Okay? Tandaan po natin. Kayo ay merong kinasihan kayo ng Espiritu ng Diyos. Amen? Huwag tayo maging excuse. Hindi pwede maging excuse yan. Actually, meron akong gusto ipakita ng video pero hanapin ko yung video na yun. Kasi nga, kailangan natin ito. Actually, gusto kong ipakita ko. Okay? Ito may encourage kayo kasi nga sabi nga ni Pastor sa akin, minsan pag nagbiganto kami, yung umaga, puro matatanda. Sabi ko, so parang, sa hapon, puro mga kabataan. Kaya sabi ko kay Shane, huwag ka lang magpa-awit dito sa hapon, di ba? Idamay mo yung umaga para yung mga medyo mas nakakatanda. Hindi matanda, nakakatanda. Baguhin natin yung terminology. I'm not old, I'm just older. Mas matanda ako sa iyo. Ganun yung natin, thinking. Kasi nga, ano sabi sa Bible? Di ba? Those who wait on the Lord shall renew their strength. Di ba? They shall mount up on wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ibig sabihin kung ikaw ay meron ka nang nararanasan, pero ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, ang kalakasan ng Diyos din ay papapasayo. Amen? Pangako yan eh. Kaya kailangan mo tignan ng salita ng Diyos at malaman mo kung ano yung pangako ng Diyos para sa iyo. Okay? Asan lang ba yung niya? Papakita ko sa inyo kasi para makita nyo, and alam mo yun kasi marami tayong excuses sa buhay. Marami tayong excuses sa totoo lang. Pero
nais ng Panginoon ay we go beyond excuses and really understand na isipin mo sa Bible, no? Si Caleb, kaya si Caleb, yung lumabas sila sa Egypto, tapos 12 silang espiya, 12 silang spies, tapos pinadala sila ni Moses, o sige, tignan nyo yung lupain, tignan nyo kung anong pangako ng Diyos para sa atin. Bumalik yung 10, di ba? Ay, 12, sabi ng 10, maganda yung lupa, pero ang lalaki ng pader, ang lalaki ng mahigante, para kaming timpaklong. So yung thinking nila, sarili nila, di ba, ay timpaklong. Samantala, ang pangako ng Diyos, ibibigay ko sa inyo ang lupain ito. Ano sabi ni Joshua ni Caleb? Teka, bakit kayo natatakot? Pangako nga ng Diyos yan, tara pumasok na tayo. Ganun thinking ni Caleb, ha? So si Caleb nung panahon na yan, he was 40 years old. 40. So nagalit ang Diyos. Now, he was 45 years old. Nagalit ang Diyos sa Israel kasi nga, sabi ng Israel, dinala mo lang kami rito para kami mamatay. Di ba? At sabi ng mga Israelita, yung mga anak namin, mamamatay. Sabi ng mga Israelita kay Moses. So nagalit ang Diyos sa kanila. Sabi nila ng Diyos sa kanila, kasi 40 araw kayo na in-spy out the land, at ang sabi niyo mamamatay yung mga anak niyo, sila yung makakapasok, sabi ng Diyos sa kanila. At kayong nagreklamo, kayo yung 40 years na magpapaikot-ikot kasi isang araw equals 1 year, sabi ni Lord. Magpapaikot-ikot kayo sa wilderness hanggang mamatay kayong lahat, pinasabi ni Lord sa kanila. Kasi inakusahan ba naman sila ni Lord inakusahan ba naman nila si Lord na papatayin ba daw sila eh? Ano sabi ni Lord? Sige, mamatay na kayong lahat sa wilderness. Kaya sila paikot-ikot 40 years, hindi 40 days 40 years. Diba? Kailan ang Pasko? Next year pa. Naglalakad sila dun sa diba? So, wilderness. Next year na naman. Next year, hanggang nagsawa ito mga to. 40 years. Ngayon, nung namatay lahat ng mga matatandang nagreklamo, mo katabi ko sa inyo sa hindi ka reklamador. Hindi ka reklamador. Okay? Diba? Kasi bakit yung mga nagre-reklamo, yun yung mga naiwan mo sa disyerto. Di ba? Ang nakapasok, yung mga mayroong pananampalataya kasi si Caleb. Tandaan nyo si Caleb, kasama niya. 45 years old sila. Isipin mo, kasama siya naglalakad sa 40 years. Pero nakapasok siya. Nung nakapasok siya, ilang taon na siya? 85. Ilang taon natin, Lenny? 80. Mas bata ka pala kay Caleb. Sabi ni Caleb kay Joshua, naaalala mo ba yung sinabi ni Moses noon? Sinabi ni Lord kay Moses noon, ibibigay niya itong lupang ito. Kaya, pinarecall niya kay Joshua. Sabi ni Joshua, oo. So sabi ni Caleb, ibigay mo sa akin itong bundok na ito. Okay? 85. Again, 85. Sabi ni Caleb, ibigay mo sa akin itong bundok na to. Ano yung bundok na yun? Yung bundok na yun, ang pangalan ng bundok is Kiryat Arba. Ang bundok na yun ay pinangalan sa leader, pinangalan sa leader ng higante. Doon sa lugar na yun. Yung mga hipi ni Goliath, yung mga ninununod ni Goliath, kaya nga si David, di ba, sa Bible may story of David and Goliath, di ba? Gusto natin kwento yun. Ako mas gusto ko yung kwento ni Caleb. Kasi Caleb, tinira niya itong mga higante. Hindi isang bundok na puro higante. At anong age? 85. So kung wala ka pang 85, wala ka pang karapatan magreklamo. Amen? Wala akong karapatan magreklamo. Kasi nga, pag titingnan natin, parang, Lord, napakabuti mo. Di ba? Ang mga salita niya ay totoo. Di ba? Ako naranasan ko sa mga salita niya kaya wala na makapagpabago ng isip ko. Diba? Tapos, siya nagpo-provide. Kaya the more na makilala natin siya, the more na tatatag tayo. The more na yayaman tayo .
the more na mas lalakad tayo sa kagalingan eh. Kasi nga, yung salita ng Diyos, once na mapasok yan sa puso mo, tutubo yan, mamumunga yan. At ang puno, pag namunga, tuloy-tuloy yan. Basta maayos yung lupa. Di ba? Kung familiar kayo sa probinsya and all that, ilang taon na, meron kami doon, pili. Tinanim pa ng lolo ng tatay ko. So, hindi lolo ko sa somewhere. 100 plus years na yung puno. Pili. Di ba? Basta, namumunga hanggang ngayon. So once na yung salita ng Diyos na itanim na sa puso natin, at matibay na yan, puno na yan, tuloy-tuloy na yung pagbunga niya. Di ba? Pag dumating ka sa problema, yung salita ng Diyos tungkol sa peace nasa iyo. Di ba? Sabi niya, be still and know that I am God. Psalm 46. Di ba? Be still, meaning, relax ka lang. Relax ka lang. Be still and know that I am God. Peace, be still, sabi ni Jesus sa Bible. So if you look at the Word of God, tapos yun ang natanim sa puso mo, pag dumating ka sa panahon na parang di mo alam gagawin, dahil nandun nakatanim yung salita ng Diyos, aanihin mo yung bunga. Aanihin mo yung bunga ng peace. Aanihin mo yung bunga ng joy, na kahit na parang sinisiraan ka and all that and what, okay lang, kasi ang Panginoon naman, mahal niya ako, okay din sa akin. May joy, di ba? Dumadaan ka sa sitwasyon ng problema na meron kang karamdaman, nakita mo salita ng Diyos at nakita mo na yung years ago at namumunga na ngayon, that's healing. Naalala ko nun, ako'y nasa college, high school, kakilala ko lang sa Lord eh. Kasi lagi ako may sakit, every year may sakit. With the sore eyes, kung ano basta, every year. Tapos nabasa ko sa salita na, teka, by His stripes, dahil sa latay ni Jesus, ako'y kanyang pinagaling. Okay. Ang pinagaling is past tense. Past tense hindi future. Kaya pag tayo mananalangin, hindi yung, Lord, sana po pagalingin niyo ako. Hindi yan ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang sabi sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay kanyang pinagaling. Ibig sabihin nun, yung pangako na hindi siya pangako, yun ay terms of the covenant. Meaning to say, yun ay kasama sa kasunduan. Nung pinako si Jesus sa krus, ang kasunduan na yun, isa sa kasunduan na yun, siya ay kinuha niya yung mga sakit at karamdaman para tayo lumakad sa kagalingan. That was 2,000 years ago. So kung mananalangin kayo kayo dumadaan sa sakit at karamdaman, ang gagawin mo na lang ay magpapasalamat. Kahit hindi mo pa nararamdaman physically. Taas mo kamay mo, Lord, salamat po. Sinabi sa iyong salita na nabayubay si Kristo sa krus para sa aking mga sakit at karamdaman. At tinatanggap ko ngayon ang sinabi sa iyong salita na ako ay pinagaling mo na. Di ba? Every time na naalala yung sakit mo, pasalamatan si Lord. Lord, ako po ay pinagaling mo. Thank you, Jesus. Nung nalaman ko yun, hindi na ako nag-authorize. Never ko naranasan. Nahuli ko naranasan first year college ako. Never ako hospital. Dumaan yung COVID, whatever na yan, hindi ako nagko-COVID. Kasi alam, yung puno, yung seed ng Word of God, naitanim na sa heart ko. Namumunga na lang yun. Ano yun? Inaani ko at inaani na lang yung resulta ng salita ng Diyos. Amen? Nagigets nyo ba? Nagigets nyo ba yung importance ng salita ng Diyos? Kaya babalik tayo sa Genesis 8 verse 22. Ang sabi doon, while the earth remains, hanggat nandito ang kamunduhan, meaning itong mundong ibabaw, while the earth remains, seed time and harvest, cold, lamig at init, winter and summer, day and night, shall not cease. Ibig sabihin, hindi titigil ang pagtanim at pag-ani. Yun ang gusto ko yung point dito. Hindi titigil yan. Talagang nandyan yan. Once na sinet ng Panginoon, ang prinsipyo na yan, talagang tuloy-tuloy yan. Hindi pwedeng magtanim ka tapos talagang merong lalabas at lalabas sa lupa. Yan ang disenyo ng lupa.
At kung nangyayari yan sa natural seed, meaning physical seed, nakakita na ba kayo ng mustasa? Seed ng mustasa? Mustard. Hindi mustasa na gulay, yung mustard na seed, na tree, nagiging puno siya. Sobrang liit. Sobrang liit. Pag nalaglag na, hindi mo na makita eh. Parang isang butil ng buhangin. Pero napakalaki niyan. Pakita ko yung example sa inyo. Ano pa ng mustard tree diyan sa ano? So, pakita mo dito sa mustard tree. Tapos ano mo dito? Mustard. M-U-S-T-A-R-D. Para makita yung difference. Ha? Mustard seed. Pakita mo muna yung mustard seed para makita nila. I-drag mo na lang dito sa kabila. Butil, di ba? Tingnan mo yung tree. Mustard tree. Yan ang mustard seed. Pakalit yan. Pag pinumpara sa kamayan, 20 millimeters. So, 20 millimeters. Yan ang sukat ng 20 millimeters. 20 millimeters ganito. So, parang pumapasok sa 1 millimetro. Di ba? Tingnan mo mustard tree. Yung ganun kaliit na seed, okay? Pag tumubo yan, yun sinasabi ni Jesus, the kingdom of God is like, okay, a seed, a mustard seed. Napakaliit, pero pag lumaki yan, nandyan pwedeng silungan ng mga tao, ng ibon, okay? So the kingdom of God, pag pumasok sa inyo, pag ni-receive niyo yung gospel, yung good news ng salvation, yung salita ni Diyos, seed yan, hindi mo pa makikita yung resulta. Okay? Seed, time, and harvest. Everything sa kingdom of God starts with a seed. Kaya as early as now, kung hindi mo pa nakikita yung nangyayari, o baka hindi mo pa nararanasan yung buhay ng parang pag tinanong ko, sister, kumusta ka na? Ganun pa din. Narinig niyo na yung linyahan yun? Di ba? Kumusta ka, brother? Mahirap pa rin. Di ba? Bakit? Kasi yung laman ng puso mo, di ba, ay puro problema. Palitan mo yan ang salita ng Diyos. Di ba? Kasi yun ang nais ng Panginoon eh. Now, ang salita ng Diyos, ayan. Technology na. Wala nang excuse. Pwede mo nga siya pakinggan eh. Di ba? Example ko na ito last time. Then God remembered Noah and every living thing and all the animals that were with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth. Parang nagkikwento. Tapos, meron yung Tagalog. Kung ayaw nyo ng English at nahihirapan kayo intindihan ng English, Tagalog. Ang pagbaba ng baha. Ikawalong kabanata. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. Gets nyo? Kung nasa jeep ka at nababagot ka, huwag ka mag-scroll ng Facebook. Pakinggan mo yung salita ng Diyos. Ganun yung ginawa ko. Kasi nga nung, again, mahirap kami nun. Pero gusto ko, at nakita ko salita ng Diyos na kayamanan nasa kanya. Kasi apply ako ng mga trabaho na mas maganda. Nagtatrabaho sa office sa best, tapos nakita ko yung kaklase ko. Nasa man work? Nasa call center ako. Magkano sahod mo dyan? Mas mataas ng 6,000 kaysa sa sahod ko. Apply ako. Kailangan ng marunong mag-English. Barok yung English ko. Hindi ako natanggap. Unang try, hindi ako natanggap. Bagsak daw ako sa exam. Sabi ko lang, ano kaya pwede kong gawin? May Bible. Wala pang Bible app, pero merong audio Bible. Sa PCBS meron nun eh. Why pa PCBS?
Ay, meron po yan pa rin niya. Meron pa. Pero yung Bible na sa CD, in-extract ko yun. Ginawa ko MP3. Nilagay ko sa MP3 player. English Bible. Nilagay ko sa tenga ko. Saan ako pumunta? Punta ako sa office, uwi ng bahay, nasa tenga ko, English. After a year, nag-reapply ulit ako. Natanggap ako. Kasi marunong ako mag-English. Paano? Na-memorize yung salita ng Diyos in English. Diba? Oh. Ang salita ng Diyos talaga makakapagbago ng buhay. And there should be no excuse. Sabi mo sa katabi mo, no excuse. No excuse, mga kapatid. At dito ako magtatapos kasi gusto ko ipakita ko sa inyo. Pero ako naman. Hindi. Yung... Ay, meron pala dito. No. Lilipat lang. Ayan. Yeah. Sige, pwede yan. Lilipat lang. Gusto kong, ipakita ko sa inyo na as an encouragement, ayan na. So, okay. Ng volume. Bluetooth na lang. Turn off mo yung Bluetooth dito tapos. Okay pa kayo? Message to ni Pastor Paul Jason. Pero meron siyang pinakitang video dito na gusto kong mapanood. That'll be 100. Oh, I lead a hymn sing here in the health center. About 20 people in wheelchairs, and we sing hymns for 40 minutes, and then I read the Bible to them. And I also read the Bible on Saturdays in the chapel to people who have visual impaired eyes. And on Thursday nights, the Lord told me to start a prayer group that prayed just in tongues. So we do that in the chapel. So I'm still going strong. Missionaries don't retire. They refire. And you tell people that. You have to tell people that. That is Lois Meyer. 99 na siya. Actually, 91 year and how many months siya. So, 98 siya nung time na yan. 98. Ang ginagawa niya within the week, nag-lead siya ng, meron siyang mga 20 people in wheelchairs. Magkaawitan sila sa Panginoon one day. The next day, binabasahan niya ng Bible yung mga may mahirap yung paningin. When she was 5. Tapos, pakipause mo na. Tapos, ang ginagawa niya, nag-start pa siya ng prayer meeting. Kita niyo? Hindi, kumbaga parang, there's no excuses. Actually, missionary siya, kasama siya ni Pastor Paul nung nagpunta sila sa Philippines 40 years ago. She was a missionary, pumunta sa Pilipinas. Nung siya ay 65. 65 ha? Nagpunta, I think namatay asawa niya nun eh. Tapos nagpunta siya sa Pilipinas para mag-mission.
matindi. And going strong siya sa 90. But this was years ago. And umuwi na rin siya kay Lord. Pero this was like, I think, 15 years ago na video. But I want to tell you, sabi niya sa ulit, pag nasa Panginoon ka, you don't retire. Diba? You refire. Mag-alap ulit yung pagmamahal ng Diyos. Mag-alap ulit yung desire mo sa salita ng Diyos. Yan kasi talaga mapagbago ng buhay natin. Mga kapatid. Walang iba. Kundi ang salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Tayo lahat manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa oras na to. Salamat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Salamat Panginoon na even in this time na may pinagdadaanan kaming storm and challenges, Lord, sa aming bansa. We thank you, Lord God, that you are the God over the storm. Sinasabi sa iyo yung salita na si Jesus, nung merong bagyo, sinabi niya sa bagyo ay peace be still. Yun din ang sinasabi namin sa bagyong ito, that there would be peace, it would be still, tumigil ang destruction and everything that's happening right now dito sa aming bansa. Thank you for your protection upon us. Thank you, Lord, as we go home, meron kaming baong-baong salita mo na yung magbabago ng aming buhay. Thank you for opportunities. Thank you for provision. Thank you for health. Thank you for strength. Salamat, Panginoon, sa patuloy na basbas ng inyong banal na Espiritu na kami laging sinasamahan sa lahat ng oras ng aming buhay. Salamat sa mga ito. Pagpalaan niyo bawat isa. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Amen. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita na ating narinig. Alam po natin sa bawat puso natin ang mga salita ng Diyos. Ngayon nga po niya, tawagan mo na si Stabilia upang magpatuloy sa ating gawain. Pagbabalita. After offering. Tinatawag ko si Sister Lisa para maghandog ng tanging awit at tinatawagan ko rin si Sister Ana para sa paglito ng mga offering. To my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. There'll be no war and there'll be no chains when Jesus comes. Let today be the day. He'll comfort the weak and the strong just the same. And I will believe in the power of His name. Come, Jesus, come.
every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. One day he'll come and we'll stand face to face. Come and lay it all down. 'Cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by rivers of grace. Come, Jesus, come. I've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Tayo po manalangin. Inaanyayahan kong tumayo ang kapulungan. Lord, maraming salamat po at muli ay tinipon mo kami sa bakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga naghandog para sa iyo, Lord, at alam ko po ay ibabalik ninyo siksik-liglig ang mga naghandog na ito. At maraming salamat din po sa ginamit mong mensahero sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat una sa inyo, Lord, at maganda po ang kanyang paliwanag. Kaya hinihingi ko po ang iyong basbas sa umagang ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Wala pong uuwi. Dito po tayo manananghalian. Ayusin lang natin yung table. Walang uuwi, walang uuwi. May isang uuwi. Isa, itulong nyo ang pagkain. Tatlong
Mr. Plot.
kulang ka sa Sara.
Excited kasi mag-present. Doon ng pwede ko pa kami ako. Kaya ako